Ito na naman po tayo. Ay, good evening po sa lahat and good evening and good afternoon. Magpakilala muna po ako. Ako nga po pala si RC Adani from Zamboanga del Norte, isang single mom. So, um, magandang gabi sa inyong lahat. And thank you, Coach Roland. At ito na naman ako, makipagtsismisan sa inyo. Oh my God, marites sa kalalabasan. Anyway, thank you so much to Coach Rolano. And katulad nyo din ako, papaano ako na-invite dito sa negosyo na to. Actually, andito ako sa Kuwait. Dati, sa bahay din ako katulad din ng karamihan na nag-uumpisa sa bahay bago makalabas ng bahay. And 6 years ako sa bahay, tapos binigyan naman ako ng amo ko ng release. Mm, pero bihira ka lang talaga makatagpo ng amo na mabait. So, sa awa ng Diyos, nakahanap ako ng trabaho. Sa salon ako nagtatrabaho ngayon. Matagal-tagal na rin ako dito sa abroad. Pero, yun nga, ganun pa rin. Walang naiipon. Nako, yun ang masakit dun. Walang naiipon. So, nung nasa bahay ako, actually, hindi ako nahirapan sa bahay. Masaya pa nga ako dun. Dahil saan pupunta yung amo ko, nandun ako. So, nakikita ko yung mga lugar na hindi ko alam. Baka sila sa ibang lugar, dadalhin ako, di malaking swerte ko na rin yun, no? Dala nila ako sa London. 2 buwan kami doon. Kaya, papasalamat din ako sa amo ko dati kasi napakabait nila sa akin. Na, ano na lang talaga yan sa kanila, yung normal ba sa kanila yung pag nagsasalita, sumisigaw, pakiramdam nila kasi mahina yung sinasabi nila, yung salita nila. Pero ikaw yung nakikinig, akala mo, nagagalit sa sayo. So, ang ginawa ko na lang, yung sinasakyan ko na lang yung mga ano ng amo ko. Kaya, nagkasundo naman kami. So, ito na, nasa labas na ako. Salo na ako nagtatrabaho. Ngayon, hindi na ako libre sa bahay. Bayad na yung bahay ko, bayad ko na yung pagkain ko, lahat ng gastusin akin na. Okay? So, hindi din madali na sa labas ka nagtatrabaho dahil hindi naman sa lahat ng panahon. Um, Anong tawag dito? Lagi ka sa labas, mamasyal, hindi naman. Kung sa labas, sa bahay ka kasi, gusto mo lagi sa labas dahil gusto mong mamasyal. Pag sa labas ka naman, tinatamad ka naman lumabas. Parang pusit lang ba? So, ito na nga, nag-invite sa akin dito ay si Coach Roland. Katulad ninyo din, paano ko ini-invite dito. Na pinapaliwanag sa akin, tinatanong ako kung alam ko ba yung online. Yun nga, sagot ko nga, hindi ko alam. Na hindi ko nga alam magkalikot ng telepono. Natuto na lang ako dahil tinuturuan ako ni Coach Roland. So, thank you so much, Coach Roland. And, um, nung pinapanood ako ng pinapapasok ako sa Zoom, unti-unti ko rin naintindihan hanggat sa sumali na ako, 1 account, tapos 2, every month, ganun ang gagawin ko, isa-isa, 2, ganyan.
So, ang sabi ko nga, gusto ko rin naman gawin, bakit hindi ko pa i-fulfill yung 15 accounts dahil yun yung sinasabi na magandang kitaan doon sa 15 accounts. So, ginawa ko. Nanghiram ako sa amo ko ng pang-fulfill ko dito sa 15 account ko. Pinahiram naman ako. Yun na nga. Pinahiram ka nga buwan-buwan, katas naman yung sweldo mo. Ganun lang talaga yun. So, ang hanggat ngayon, nandito pa rin ako. Hindi pa rin ako sumusuko. Gustuhin ko man, pero gusto ko ipaglaban. Talaga. And naka-awards na rin ako dito. Kasi hindi ka naman makapagsalita dito na wala ka pang awards, no? Kailangan may awards. Sa likod ng mga awards na yan, may pera din naman, pero hindi naman kalakihan. Pero saan ba nagsisimula yung malaki, di ba sa maliit? Umpisa ka sa maliit hanggat sa lumaki. So, sa lahat ng mga OFW, no, ang masasabi ko lang ay dapat bigyan natin ng pansin yung sarili natin. Hindi lang yung puro bigay. Katulad ngayon, papasko na naman. Left and right ang tawag sa iyo. Pinaskuhan ko, gusto kong ganito. Dahil mag-celebrate kami ng Pasko. Samantala kami dito, matutulog na lang kami na normal lang. Kakain lang kami ng normal. Ang sa Pilipinas, kailangan delitsyon pa. Oh, di ba bongga? Kami kami dito sa abroad. Gustuhin man naming tumulong. Hindi namin magagawa dahil alam namin hanggang saan yung kinikita namin na pera. Kinakain na nga namin, pinapadala pa para makumpleto yung hinihingi. Kami dito nga, manghihiram na naman kami para sa katapusan. O, di ba? So, wala din pag hindi mo bigyan ng sarili mo ng pag-imbesan yung pinaghihirapan mo. Ngayon, pag hindi ka nag-i-invest, pag uwi mo ng Pilipinas, sisihin mo rin sarili mo. Bakit ako hindi nag-invest doon sa inaalok sa akin? Ngayon nasa Pinas na ako, wala na akong pang puhunan. Ngayon balik abroad na naman ako, sasabihin ko na naman na pag nag-abroad ako ulit, sasali na ako dyan. Hanggat sa matapos na yung kontrata mo naman, sa ibang sa ibang lugar, kung saan ka man mapunta, hindi ka pa rin makasali. Dahil wala kang puhunan. Kulang padala mo, wala ka ipunan. So, yun yung masakit sa mga abroad, no? Hindi lang namin sinasabi na kami rin, nahihirapan din kami. Gusto rin namin na kumita kami ng malaki. Pero hanggang doon lang yung, alam mo yung scale ng trabaho mo. Kaya yung iba dito, hindi mo masisisi man din kung magpa-part-time o yung iba nahuhuli sa part-time. Pag nahuli ka sa part-time mo, madideport ka. Lalo na ngayon, mahigpit dito sa Kuwait talaga. Magsasayaw ka nga lang dyan sa labas na yan eh. Uhulihin ka. Makauwi ka na hindi sa oras. So, yun na nga ang kaya ang masasabi ko din sa mga katulad kong nasa abroad, mag-ingat-ingat din sila sa labas, no? Na pag nakalabas kasi, alam niyo, pag nasa bahay ka, para kang nakawala ka sa hawla. Pakiramdam mo, free ka na kahit anong gusto mo gawin mo, magagawa mo. Pero hindi kasi may batas dito din talaga eh.
So, sa mga kasama ko naman, no, tuloy-tuloy lang tayo, wag na tayong panghinaan ng loob. Tuloy ang laban. Yun nga, katulad nga nung isang araw, no, may nahuli na naman. Hinuli yung babae sa bahay. Alam ko sa bahay nagtatrabaho yun. Pero masama talaga yung ginawa niya. Iyon, hinuli siya ng pulis. Nasaan na siya ngayon? Nasa Pinas na. Diyan na siya na magpapasko. Kaya yung mga pangarap natin na gusto natin matupad, kailangan ipaglaban natin talaga. Ngayon, Pasko. Kanina lang, may message na naman sa akin. Manghingi ng tulong kasi malaki nang bayarin sa ospital. Sabi ko, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Ganun lang, tinatawanan ko na lang. Ayaw ko ma-stress, no? Ginagawa, ginagawa na lang namin, daan-daan na lang namin sa pagtawa-tawa, sel lang kung minsan sa mga kaibigan. Pero kung minsan maramdaman mo din yung nagigilty ka ba dahil hindi ka nakakatulong. Yun yung umiira sa mga OFW. Kaya kahit saan man tayo mapunta, kailangan may invest talaga sa sarili. So, ang masasabi ko din sa mga katulad ko na dito sa Massive Prog, no? Ah, gawin natin yung dapat nating gawin at yung kaya nating gawin. And siguro, Coach Roland, hanggang dito na lang ang sasabihin ko, no? At sa mga kasama ko sa The Greatest Group, laban lang tayo. And gusto ko rin magpapasalamat, no, sa mga mentor, ah kay Mentor Archie Saplot, kay Coach Roland Malasarte, kay Coach Joy, and kay Coach Gian Balanay. And maraming maraming salamat sa inyo na hindi kayo nagsasawa tumulong sa amin, and batiin ko na rin kayo ng Merry Christmas in advance sa inyong lahat. And God bless po sa ating lahat. Coach Roland, back to you.